Kaso makalat masyado doon. Alam mo ba, palagi akong naglilinis doon araw-araw kasi makalat. Tapos nagkakamero ng palaka. Nako, hindi ko alam saan nanggaling yung palaka doon sa terrace sa taas. Siguro syempre sa hagdanan, naghahagdan pa sila. Dito, wala akong problema dito kasi nasa outdoor na tayo. In today's video of Plant With Me episode, mga ka-jungle, ay maglilipat o magpapalit tayo ng mga panibagong soil dito sa ating mga lumang halaman dahil hindi na po sila healthy, mga ka-jungle. So kung meron po kayong mga halaman na mga hindi healthy, yung mga dry leaves at saka nag-drop down na sila, so kailangan na nila ng bagong soil o vitamin sa kanilang base. So ang gamit po natin na soil, mga ka-jungle, ay 50% rice hull at 50% yung organic na soil na galing dito sa ating lupa. So, haluin lang natin yan. Yan po yung pinaka-first natin na gagawin. Haluin nyo lang po ito. Bakit nga ba meron rice hull tayo, mga ka-jungle? Dahil ang rice hull ay nagpapamoist po sa ating mga halaman. Ang mga halaman kasi natin, mga ka-jungle, na mga ganito, katulad ng Calathea. This is a Calathea obrifolia. Ayan. Kailangan po ng medyo moist po yung kanyang soil. So, mix muna natin ito. Yan. So, ganito po mag-mix, mga ka-jungle. Napaka-simple lang. So, ganito talaga pag nagtatanim, medyo makalat. Kasi, gardening ang ginagawa natin. So, na-mix na po natin ang ating base soil sa panibagong soil natin na gagamitin. Ito po ang ating obrifolia. Malungkot na po siya ngayon. Hindi ko po alam. So, means to say, kailangan niya ng bagong soil. So, pag ganito na po yung halaman nyo, palitan nyo na lang ng soil. Parang wala na kasing vitamins ito. Nauubos ang rice hull. Kinakain nila. Yan. Ito po ang ating obrifolia. This is a very nice plant, ordinary plant, pero napakaganda. Pag lumaki ito, maganda to, mga ka-jungle, malalapad ang mga dahon nito. Ito po ang obrifolia Calathea, which means, ano po sila, prayer plant. Tinatawag din sila na prayer plant dahil tuwing hapon, para silang nagpipray. Nagaganyan po ang mga dahon nila. Ginamit ko po dito, mga ka-jungle, ay ang clay pot dahil nga, since maulan na ngayon, mas maganda po ang clay pot na gagamitin sa ating mga Calathea dahil pag naulan po, marami po ang tubig na papasok para mas mabilis matuyo ang ating mga plant. Ganyan lamang po. Namimiss ko talaga ang mga ganitong pagtatanim sa aking garden doon sa terrace. Kaso makalat masyado doon. Alam mo ba, palagi akong naglilinis doon araw-araw kasi makalat. Tapos nagkakamero ng palaka. Nako, hindi ko alam saan nanggaling yung palaka doon sa terrace sa taas. Siguro syempre sa hagdanan, naghahagdan pa sila. Dito, wala akong problema dito kasi nasa outdoor na tayo. Yan. Yan. Since maliit na yung ating Calathea, nilagay na lang natin sa maliit pot, pero clay pot natin nilagay. So, ang sunod naman natin na i-repot itong Calathea zebrina. So, bakit siya tinawag na zebrina? Kasi yung kanyang dahon parang zebra po ang kanyang, ang tawag din? Forma. So, parang zebrang forma. Tingnan nyo naman. Di ba? Zebrina. Calathea zebrina. Same din sila nagtitiklop ng 6 p.m. Kaya tinawag din sila na prayer plant. Parang maganyan sila. Since hindi ko na sila napalitan, ngayon papalitan natin ng soil. Since maliit na ating Calatheas, pwede dito sa maliit na pot. Yan. Siguraduhan nyo yung pot ninyo, mga ka-jungle, may butas po sa ilalim. Yung iba kasi hindi nagbubutas sa ilalim kaya namamatay yung mga halaman. So, yan. Ito yung yung favorite plant ko sa Calathea. Maganda kasi velvet yung kanyang shape. I mean, velvet po yung texture yung kanyang leaves pag hinahawakan. Parang plastic. So, nabili ko siya ng 500 pesos. Sobrang laki nito dati. Ngayon, ito na lang siya ngayon. So, this one is a ZZ plant o Zamifolia zamicolias, ang kanyang scientific name. And then, it is native in America and here in Asia din.
So, this one is a lucky plant. ZZ plant, welcome plant, tinatawag din ito. Kung makikita nyo, marami dito sa Pilipinas, nagtatanim nito at nilalagay sa entrance ng ating mga bahay kasi welcome plant sila. Pero, ingat lang dito kasi medyo toxic ang plant na to and then it's not safe for pets or sa mga ano natin. Naalala nga ako dito, nung time ng kasal ng pinsan ko, yung ate ko, dito siya kumuha ng pandikit sa kanyang mata. Itong dagta. Sabi ko, naku, maano pala yan? Toxic to. Buti hindi siya nabulag. Nilagyan niya yung kanyang mata dahil kasi wala siyang pandikit sa mata, yung parang pampilik mata. Syempre nagmamadali na. Pwede yan. Lagyan, ginanyan niya. May dagta yan. Yan yung toxic. Buti hindi siya nabuhat. Ayusin lang natin kasi medyo tsaka na ang plant na to. Nung nandito na sila sa garden, ewan ko, parang ang dudungis na nila. Pero nung nandun sa akin, kasi di ba pag naulan, naanon sila ng mga lupa, dungis na, kawawa naman ang mga halaman, be. Kawawa talaga. Hayaan mo. Ito, pinapalitan ko naman sila. One at a time, isa-isa sila papalitan natin para, syempre, bagong buhay. Gitna natin yan. Actually, pwedeng isa lang eh. Pero gusto ko madami yung dahon niya. Ang hirap ng basta mahaba tong scientific team na to. Inaral ko yan, kahit hindi ako nag-botanist. Disclaimer lang, hindi pa pala ako botanista. Gusto mag-aral, pero ayan. Wala tayong budget mag-aral dyan. Hindi tayo expert sa mga, disclaimer pala, oo. Habang tayo nagre-repat, kwento ko lang. I mean, meron kasi nagsabi sa akin na sometimes, nagkakamali ako sa mga information na iba kasi hindi naman reliable yung source ko. Hindi pa kasi may libro talaga ako na botanist, di ba? Yung iba, nagkakamali ako. And pasensya na sa mga expert dyan. I-correct nyo na lang ako mga ka-jungle. Ayan di ba? Tignan nyo naman, pinagkaiba. Di ba mas maganda? Medyo naging, hindi na siya madungis. Yan, ripat na natin. This one is a Fithonia. Fithonia F, hindi P. Yung P naman is, meron pa ako, ayun, nandun yung Fithonia. Fithonia yan. Ito, F, Fithonia. Pero same sila na flowering plant. Tinuro ko tapos hindi nakikita. Alam niyo ba, galing ito sa Baguio, Benguet, sabi ng seller. Tapos, nabili ko to, ganito lang kaliit, tag 300 pesos. Ganito lang mga ka-jungle. Yan lang, ang kaliit, 300 pesos. Kasi mahal to eh. Kaya gusto kong ibenta to para makabawi naman. Flex ko lang yung aking apron. This is a garden apron mga ka-jungle. Hindi siya yung pangluto. Pang-garden talaga siya. Meron kasi paluto, ito garden apron. Makapal siya. Yan. Hindi lang magtanim ng Fithonia mga ka-jungle. Nalusaw kasi sila sa ulan. Okay na ba kayo dyan sa mga taga Manila? Nakaano na ba kayo? Wala nang baha? Dito, meron naman kaming ulan-ulan, pero panakam-nakam na pag-ulan lang. Di ba? Ano yon? Newscaster, panakam-nakam na pag-ulan. Hindi, sa mga naapektuhan ng bagyo, ingat-ingat kayo dyan sa Manila. Kaya na nga, magtanim tayo ng maraming puno. So, tapos na po ang ating Fithonia. And then, we're done. So, we're gonna clean this mess muna. And I will be back. Ayan mga ka-jungle ang ating naripat na mga plants. So, yan. This one, ulitin ko mga ka-jungle. This one is a Calathea obrifolia. This one is a Calathea zebrina. This one is a Fithonia, and this one is a welcome plant o ZZ plant. So, ganyan po ang pagpapalit ng mga soil if ever yung mga plants ninyo ay hindi na sila maganda, yung parang lupay-pay na sila, kailangan nyo lang palitan ng soil talaga. O di kaya yung mga insekto sa kanya mga soil, kailangan talaga na palitan yung soil para
magsaringsing, ano tawag ng Tagalog, ewan ko kung ano yun, parang mag-ano na naman sila, magpanibagong buhay at panibagong mga dahon na mga umusbong. So yan mga ka-jungle ang ating repotting for today of Plant With Me episode, and I hope may natutunan at nagustuhan nyo ang video na ito. And if ever nagustuhan nyo, don't forget to subscribe kung bago ka lang po sa aking YouTube channel. I-share mo din ang video na ito at i-like mo ang aking Facebook page and my TikTok. And thank you so much for watching this episode, and I will see you next episode because more plant, less stress.